So, yun. Ito, pinag-iitan ko na po. Kaso, mukha sumakto ulit. Ayan, kung ngayon po yung may mga Biblia, tayo po yung may tibasa. Sa mga meron pong mga Bibles o mga Biblia, hindi po yung makibukas sa akin sa 1 Corinthians 1. Okay. 1:10 to 17. Yan. Diyan tayo mag-focus ngayon sa ating context. No? Since tayo napakarami ngayon, diba? Ang hirap pala ito. O di na. Pwede tayo ginagangin ng context. Ayan, since bago po natin basahin, ako po muna yung mga musta sa inyo. No? Kaya po'y kamusta na? Kamusta na po ba bawal sa atin? Pinagpala. O paganda ng maganda, mabuti ng mabuti. Pagkata ng mabata. Ika. Hindi pala ako na pinakamatanda. Ayan, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Recently, I want to share with you yung mga experience ko po. During nitong linggo lang po. Napakarami pong nagdaan, syempre. So, yun po, ang share ko lang, yung naka-attend po ulit ako kahapon. Kasi ang tagal ko kung hindi naka-attend. Matagal ko ba? Kanya, matagal ko kung hindi naka-attend ng mga Bible studies namin. So, yun, napakarami po. Una, nakita ko yung mga bagong kasamahan. Sila Kuya Ding, sila Ate Verdi. Ate Verdi, yan. Tapos yung dalawa pang kasama nila Ate Verdi. And then sila Kuya Ding, yung mga tropa nila kay Braydon, mga tropa kasamahan nila sa tricycle nila kay Brian. Nakaka-overwhelm po kasi nakikita mo din yung goodness ng Lord sa buhay ng bawat isa sa kanila. Dahil na doon sa live ni Kuya nanano ko na attitude ko. Nasumitan ko na. Pero di ko siya sumungitan. Ano na siguro, wrong timing na siya. Well, tulala na siguro ako nun. Yan po si Kuya, tapos yung yan sa nila. Kuya Joey, yan. Tapos Kuya Joey. Thankful po ka sa live mo. Thankful po kami sa live mo. So yan po, ayan, nakatin po kami kahapon nila Ate Brenda, Kuya Brian. Then, yun nga po, nung after po ng service namin, marami pong talagang nag-aanal. Aside na yung iba, nagkukusa na silang mag-explain ng mga nababasa nila sa salita ng Diyos. Yung iba naman, may mga kabisado silang verses, tapos nilirelay nila doon sa mensahe ng mensahero. At yun namin matapos yun, syempre, pagkatapos namin mag-Bible study, diretso kami nila Ate Brenda. Doon nga sa CGC, City Global, dito sa hospital, punta kami sa hospital. Si Ate ES, nantahan namin ng pagkaka pa siya tayo. Ay, Global. Global lang. Global. City Global. CGC tuloy rin. Global hospital. Global City. Global City tayo. Dito pa sa yan, huwag ka taman sa Nisidro. Kasi po yung sabi ng Ate Brenda, hanapin mo siya Tess. Patapos lang ito, sabi niya Ate Brenda, patapos sa Tess, sinabi mo doon, para makita niyo yung konti dito sa Ngayon, pagka punta ko sa hospital, siyempre, pagkapasok ko, ang daming mga pasyente, ang dami po talaga pasyente dito sa, di ko alam kung ano yung area na yun. Basta mga check-up lanes, dahil po may mga bata, may mga matatanda, may mga patients, yun tawagin. Sa ground floor po, i-check ako doon, wala sa atin, hindi ko nakita.
Tapos, umakit ako sa hagdan, punta ako sa second floor, wala na sa test. Tapos, third floor, pumunta ako doon, wala sa test. Tapos, fourth floor, pumunta ako ulit, wala sa test. Ngayon, naisipan ko, sige, mag-elevator na lang ako. Tapos, nag-elevator ako. Siyempre, diretso, ground floor ulit. Nangyari po ulit sa test. Ang mali ko pala, dapat pala, pinasabi, nung dumating siya to Brenda, nakita niya ako nakupo dun sa may entrance, sa may mga upuan kasi doon, umupo ako doon. Sabi ko Brenda, ba't nandito ka? Na dapat naro sa test, ba't wala pa? Ngayon, sinama ko sa si Brenda, ayun, nahanap namin sa test. Nandun pala sa kabilang sa taas, tapos dun sa may padiretso pang hallway. Tapos may mga outpatients din pala doon. Hindi ko po alam kasi kala ko doon, mga isolated area lang. Ayun sabi ko kay Brenda. Nakaka ko kasi ito Brenda, isolated area. Tapos sabi ko Brenda, hindi mga patients yan, mga babacheck din. Ay po marami, mga bata. Naalala ko po ako nung siya po ako dyan sa may Kabuyaw. Yung dinala po ako dalawang beses na. Ay natake po kasi ako ng hyperacid. Dati lang po yan, dati lang po. Pero ganito kasi din-reserve ni Lord yung life ko. Pero kasi nung time niyan, mamatay na ako. Kasi talagang hindi ako makahingan. Talagang, akala ko dead end na. Akala ko Lord, makakapagsisip. Akala ko Lord, makakapagsisip ako ba ako. Kasi talagang nasa mga si mama, yak na yak sa tricycle. Ito ko na, kasi yung time na yun, baka wala na po kayong choice na nakatayo din. Pero yun po, salamat sa Lord. Ang laging galing sa may pinag-represent sa life ko. Sa life natin, syempre. Sa life ng mga family natin. Ayun, malayo po sa sinare ko sa inyo, pero malapit pa din. No? Sa hospital, may mga dividing area. Diba? May mga emergency room, may mga laboratory room, may mga medicine, mga internal room, yung mga medicine, sabi nga nito Brenda. Ewan ko na may internal medicine. Gano'n. Doon yung mga medicine science, nire-refer ng mga doc. So yun nga po, may mga dividing area ang mga hospital. No? Ganun din sa mga patients, may mga dividing area din sila. Diba? Sa emergency room, commonly, dito sa hospital, dito nga. May mga dividing area sila. No? So yun, ganun din sa ating mga bahay, may mga dividing area din. Bukod sa mga higaan natin, sa mga kwarto natin. So yung mga dividing areas din tayo, di ba? Merong separate itong inidoro, comfort room, CR, separate itong restroom, separate itong sala. Diba? So gano'n, sa simbahan gano'n din. We have distinct or factions na tawagin. Ibig sabihin ng factions, mga dividing din. Like, sa instruments, may mga tumutugtog ng instruments, mayroong kumakanta, mayroong mga tambourine, sumasayaw, mayroong mga congregation din meron din. Meron din nag-preach, no? May mga kanya-kanya tayong mga roles na ginagampanan. May mga magulang, may mga anak, diba? So, di ba wala yun? Yun yung mga fundamental, natin, mga dividing, areas natin. Pero yun nga, sa usaping division, hindi po ito algebra or math, no? Sa usaping division, hindi din po yan yung ebidensya, no? So, sa usaping division, nangyari po yan ngayon sa ating simbahan. Nabasa ko po sa isang recent post, sa Christian post, no? Ang sabi doon, ang pinaka-problem ngayon ng mga Kristiyano ngayon ay ang division. Sila yung united in body, but sila ay divided. Divided in spirit, divided in doctrine, divided in stances. Pag sinabing divided or division, ano pong common na naisip nyo? Maisip nyo? Hiwa-hiwalay, grupo-grupo, kanya-kanya, tropa-tropa, bias-bias, stand-stand. Ito po ang ating
Sabi, when does division become destruction? Kailan nagiging masama ang pagkakawatak-watak? Kailan nagiging masama yan? So kapag sinabi ng division, hindi naman yan negative agad, no? Ito po yung pwede, yung different context. Pwedeng positive, pwedeng negative. Sa Bible, meron ganon. Si Jesus, dinibred niya ang mga kanya at hinidigan niya. Merong wheat and tares, merong goats and sheep. Diba? Sa Old Testament, meron ganon din. Yung time ni Moses, divided din. Yung time ni Joshua, nila Samuel, diba? I and my household, we will serve the Lord. Divided din sila. Sa mga Udyo, ganun din, may divided din. Merong scribes, merong mga Pharisees, and meron pa mga Sadducees. So, divided din sila. But they are Jews. They are chosen people. Chosen nation. Sa Christians, may division din. Ayan po, next slide po ate. Bago po tayo basahin yung next slide, mag-pray po muna tayo. No? Panginoon, maraming salamat, Father God, sa panibagong araw na binigyan niyo po sa akin, Panginoon. Tunay nga na nakita ang salamat, Lord, di ko po siya mahabig sa akin, Father God. Ingatan niyo po kami, Panginoon, Lord God, sa aming pag-ninay, Lord God, ng iba nila salita. Hindi niyo po kami ng wisdom and knowledge, understanding, ng humble heart, ng gracious and loving heart, ng repentant heart. Kung meron ka man, Panginoon, na nakikita sa mga puso namin kasalanan, Panginoon, alisin niyo po ito, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagkakasalang ito. Lord God, sa laban sa aming kapwa, sa aming mga sarili, especially laban sa iyo, Panginoon. Lord God, bigyan niyo po kami, Lord God, ng spirit of wisdom, Panginoon, Lord God. Nasya, Lord God, na magpapaliwanag sa amin kung ano ibig sabihin ng iyong salita. At Lord God, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord God, ng hilang knowledge, pati discernment, Lord God, para may-apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Nasa iyo, Lord God, wala pong ibang imahe na makita sa amin kung ikaw lang ang Panginoon. Lord God, kami na po, Lord God, ay umaharap sa iyo, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan ng grasya mo, Panginoon, na binibis ko niyo upang as, Panginoon. Lord God, ikaw po ang King of Kings and Lord of Lords, Panginoon. Kami lang po, Lord God, isang hamak na servant mo lang, Panginoon, Lord God, na wala pong karapatan, Panginoon, Lord God, to take credit, Lord God, sa mga glory and honor na deserve mo, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa love mo, sa patience, and care mo, and compassion, and mercy, and hope, Father God. Lord God, palaguin niyo pa ang aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Sa mga wala rin dito, ingatan niyo sila, Panginoon. Masama sila ngayon ng mga dahilan, mga rason, kung bakit sila hindi nakapunta ngayon sa iglesia. Lord God, ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang sabihin rin sa panibagong linggo, magsasama-sama mo rin, Panginoon. Ang nagkagalakan kasiyahan, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Kami niyo po, Lord God, i-rebuke, Lord God, ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa pangalan lamang, Panginoon Jesus, in Jesus' name, Panginoon. Ang magawa ng kaaway, Lord God, in your mighty name, Panginoon Jesus. Wala na po siyang kapangyarihan, Panginoon, Lord God. Dahil 1,000 years ago, Lord, ay ikaw po ang victorious, Panginoon. Lord God, you are victor, Panginoon. Kami rin, Lord God, isang mananagumpay, Panginoon, Lord God. Dahil meron kami Diyos na mananagumpay. Anong pinagdadaanan na bawat sa amin, Lord? Anong problema kapag subukan? Lord God, tabihin mo ito, Panginoon, Lord God. Gaya ng pangalan, Lord God, di Manase, Panginoon, Lord God, na tinikawin mo ang trouble, Panginoon. Ibig sabihin ng pangalang Manase, Lord. Tinikawin mo ang trouble, Panginoon, Lord God. Ganun din ang gawin mo sa buhay namin, Lord God. I-take away mo mga troubles namin, Lord God, ng mga minds namin, iset mo sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming pumuko sa iyo, Panginoon. Kapitan ng mundo ito, Lord God, na ginagalawan namin, Lord. Maraming salamat, you all the glory. O Lord, kahit mighty name we pray, in everybody we say, Amen. So, okay, balik po tayo ngayon sa 1 Corinthians 10, 1. 1 Corinthians 1, verse 10 to 17.
Babasahin ko po sa English. Ito po, nakalagay sa ating presentation. I appeal to you, brothers, by the name of the Lord Jesus Christ, dito ba na yung Jesus, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by glorious people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the house of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. During the journey po ni Pablo sa Corinth, ang Corinth po ay parang capital ng Achaia, ng Greece. So kasi Achaia located sa Greece. So ang Achaia yan siyang capital. Kung tawagin ay Corinth. So ito pong Corinth, napakarami pong iba't ibang halo-halo mixed culture, mixed tribe, mixed nations din. Yung mga Hudyo, mayroong mga Gentiles, mayroong mga Griego, yung mga Gentiles. Napakarami halo-halo ang tradition, halo-halo ang culture, halo-halo ang norms. Napakarami. No? Siyempre, sa isang environment na halo-halo ang paniwala, hindi mo pwedeng maging united kagad. Diba? Magtatalo-talo yan. Kasi meron mga paniniwala yan eh. Meron mga stances yan. Diba? Hindi mo pwedeng sapakin niya para paniwalaan niya ang paniniwala mo. Hindi ka pwedeng malaki. Pwede na lang kung hindi mo siya silo eh. So yun nga, sa Corinth, nag-offer din ng ang mga rituals, kung tawagin ng mga prayers sa mga Greek gods. Sa Acts 18, kung basahin mo sa Acts 18, 12, Acts 18:12, hindi ko po nalagay dito. Acts 18, yan, Acts 18 po. Kasi na po naman sa Acts 18. Pagkatapos, 18 verse 1, pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at pagpunta sa Corinto, another capital of Greece. Ang Athens yan ang Corinth. Ngayon po, di ko na po alam kung ang tawag ngayon sa Corinth. Dito ngayon sa Greece. No? Pagkatapos ng mga bagay nito, umalis siya sa Atenas at nabasa Corinto. Nakilala niyo ron sila Aquila at sila isang Hudyong taga-Ponto. Kalalating pa lang nito mula sa Italia kasama ang mga kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Pedro Claudio ang lahat ng mga Hudyo sa Roma. Marami po nangyari dito. Dito din po, nag-opera dito in-establish si Pablo yung first church sa Corinth. Siya po nag-establish na. Pero hindi lang siya, marami pang mga na-involved doon. Katulad nila Aquila, nila Priscilla, yung mag-asawa. Kung may nanonood po kayo ng the Bible, or ng mga AD book, adventure, i-relate nila, binivisualize nila kung ano nangyari sa journey nila Pablo ng mga apostles, ng mga Jesus. Sa Acts 18:18, si Apollos naman, isa ding Hudyo, na mayroon din, may wisdom din, may knowledge din. Si Apollos po, medyo hindi naman binanggit kasi sa Bible, binanggit lang siya sa Corinthians, pati sa Acts. Sa Acts 18:18, binanggit po siya doon.
Hindi pa natin lalahatin ito, no? Sinay lang natin kung ano yung naging journey ni Paul. Ngayon, pwede po tayo sa Corinthians, sa 1 Corinthians 1, verse 10 to 17. Nung nabalita ni Pablo na nagkakawatak-watak sa paniniwala ng mga Kristiyano sa Corinthians, syempre, si Pablo, aware siya sa magiging repercussions nun. Aware siya sa magiging resulta ng ganong bagay. Kapag merong kasiraan, kapag merong division sa simbahan, walang unity ang mga nangyari. Yung goals dapat na one mind, one judgment, one body, one Christ, magiging hati-hati. Magkakaroon sila ng different directions, different goals, different agendas. Since we were created, tayo po ay nilikha sa pamamagitan ng salita, siyempre, at tayo din niligtas sa pamamagitan ng pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon sa pananampalataya natin sa banal na salita ng Panginoon. Yan, magandang umaga, mga bata. Tayo po ay nilikha as a one body. Sa isang katawan, isipin nyo, hawakan yung kamay niya, hawakan nyo. Hawakan nyo yan. Close open. Close open. Ano pa kinamdam? Ano pa kinamdam sa iba yung close open? Sa isang katawan, kapag mayroong nasaktan, halimbawa, sa mata, o sa kamay, pag ito'y napasok, ramdam lahat ng katawan, di ba? Diba ramdam lahat? Kapag sinabunutan ka naman sa ulo, ramdam mo lahat, di ba? Sakit yun. Kapag naman nagano ka, nag-cotton buds ka, ang nakakalimutin, ramdam pa rin ang katawan. Diba? Isang area lang, pero ramdam ng buong katawan. Kapag kiniliti ka sa paa, naku ko lang kung may kiliti ka sa paa, o kaya sa tagiliran, ramdam pa rin ang katawan. Tama? Ang isang katawan ni Kristo, may kanya-kanyang functions. Tayo po ay hindi isa ng ministry. Ang ministry may pwede sa teacher, may mga children, may mga pastor, may mga leaders, may teachers. Diba? Marami po. At hindi lang involve ang ministry dito sa loob ng simbahan. Kundi maging sa labas, mayroong mga business owner, mayroong mga nasa trabaho mo sa government, ginagamit din ni Lord sila. Kasi gift ni Lord yun sa kanila. Kung ginagamit ng talento na meron ka, o abilidad na meron ka para sa Panginoon, that is your ministry. That's your ministry. Pati ngayon sa pamilya. Ang isang magulang, isang nanay, ministero niya ang kanyang mga anak. Ang magulang, ministry nila ang kanilang pamilya. Ang tatay, ministry niya ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Hindi lang porket pastor ang asawa, di ko lang siya sa simbahan ng minister. Kundi, first of all, dapat kung ano siya sa loob ng bahay nila, magre-reflect yun. Magre-reflect yun. Baka kaya nga sabi, ngayon natin magagamit ito marinig, preach your sermon to yourself. Preach your sermon to yourself. Ikaw muna ang mag-preach sa sarili mo ng binabahagi mo bago may bahagi sa iba. Dapat makita sa'yo. Ngayon, sa next slide, since there are divisions na nangyari ngayon sa simbahan, o hindi, wag na yan. Dapat ganito yung paniniwala, dapat kasi sa ano, ganyan, dapat ganito, ganon. Since meron division na nangyari, kapag na-prioritize ng Christian, ng isang Christian, ang mga secondary issues, ito ang tatlong bagay, ang mahalagang tatlong bagay na maniniwala nila. Una, there are price to pay to give much more attention to our differences. And these are, we're tarnishing the gospel. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng tarnish? Dinudumisan. Dinudumisan natin ang nagligtas, ang mensahe niligtas tayo. Pangalawa, we're dooming, may resource sorry po, nabibili na tayo. Kung wala tayo, bibili na tayo.
welcoming many souls to hell. No? Ayan. Makinig kayo. Oy, pasok. Makinig kayo kasi pagtandaan nyo, malaki na kayo. Ayan, welcoming many souls to hell. Kapag isang Kristiyano, prioritize niya yung mga secondary issues, ito yung nakakalimutan, ito yung pinapahamak niya, ang kaluluwa ng isang hindi paligtas. Sabi sa Ezekiel 26:36, sabi sa Ezekiel 38, ang dugo ng mga taong hindi paligtas ay nasa kamay natin. Ang dugo ng mga taong nasa pamumuhay sa kasalanan, nasa kamay natin mga Kristiyano na nakakaalam ng katotohanan. Kapag hindi mo sinabihan, yung isa mong kapatiran sa pananampalataya, siya yung nagkakasala at siya yung umul sa kasalanan, meron kang accountability. Meron kang accountability pag napananagutan mo sa Diyos. Titimbangin ng Diyos yung dugo ng kapwa mo sa kamay mo. Gagawin niya, hindi natin alam kung paano gagawin ng Lord ang pagtitimbang. Kasi wala pa naman tayo sa judgment sa judgment ng Lord ngayon. Ang sa Great White Throne, yung panglahatan. Handa na ba kayo sa pagbalik ni Lord Jesus? Pangatlo, we're hurting the body of Christ. If we prioritize the secondary issues, we are hurting the body of Christ. Hindi lahat ng body of Christ ay mature enough to understand the Bible. Not all Christians have the capability to understand the same knowledge na meron ka. Diba? Ganun din, sa area ng mga courses. Hindi porket IT ako, dapat same ng knowledge kami no doctor in nursing. Sa mga bumbero, hindi sila same ng knowledge doon sa mga engineer. Anong purpose ng mga bumbero? Tagapatay ng apoy. Ang purpose ng mga engineer, tagabuild ng mga materials, ng mga buildings. Ganun din sa iglesia natin. If we prioritize the secondary issues, we're hurting the body of Christ spiritually. And that is a problem, a big problem. Next slide po ate. Ito po yung sasabi natin, division can either be good or bad depending on the context. First, division helps us see who were the true and faith from Christian faith. Sa 1 Corinthians 11:19, basahin po natin sa Biblia natin. 1 Corinthians 11:19. Yun, 11:19. Talaga namang magkakaroon ng pagkakabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. 1 Corinthians 11:19. Sa 1 Corinthians 11:19, doon natin nakikita kung sino yung mga totoo sa hindi totoong mga Kristiyano ang pananambuhay, ang pananampalataya. Pero kasi yung Kristiyano ako, sa simbahan, pag hindi sa bahay, ganyan ito galit. Dito, parang pusa ang ugali sa loob ng bahay. Pag uwi sa bahay, parang leon. Rar. Ha? Ganun din. May mga Kristiyano ako, pero kapag nakita mo sa labas, asaan ang pananampalataya ng Kristiyano? Hindi tayo na-judge. Pero Bible na mismo nagsabi. Biblia na mismo nagsabi na hindi lahat ng tumatawag, hindi lahat ng nagsasabi sa Kristiyano ay mga Kristiyano. Mas maraming hindi Kristiyano sa loob ng simbahan. Kasi karamihan ng simbahan mga religyoso lang pero hindi Kristiyano. So, tayo nakakalam kung tayo ay Kristiyano o hindi. No? Tayo magsala ng ating mga sarili. Division helps us to keep away from the company of many unfruitful Christians. According to Romans 12 verse 2,
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Para malaman mo ang perfect and good will ng Panginoon. Binabago tayo, kinukonfront tayo sa pattern ni Lord Jesus, nang mas maunawaan pa natin yung kagustuhan ng Lord sa buhay natin. Marami kasi gusto malaman ng kagustuhan ng Lord sa buhay nila, pero ayaw magpabago. Maraming gustong gusto makita ang desire ng Lord sa buhay nila, sa buhay ng pamilya nila. Pero hindi maunawaan, ayaw kasi magpabago. Ayaw magpakulit. Romans 12 verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang unang kalooban ng Diyos ay maligtas tayo. Ayun yan. Hindi tayo niligtas, Lord, para yumaman tayo sa mundo. Kasi ang mundo, one day, mawawala yan. Ang mga sikat ngayon, lalaos yan. Diba, yung mga patok ngayon, magiging corny next generation. Diba yung mga mga ganyan, nagiging laos na yan. Pati yung mga laro natin, magiging lakas sa rin yung next generation. Kasi sabihin ng mga generation, another generation, corny naman. Kaya ngayon, kung meron kayo mga magulang na tinatawag sa pagkakamali nyo, pahalagaan yung mga magulang nyo. Kung may mga ate at kuya kayo, pahalagaan nyo sila. Diba? Kasi maraming ngayon sa pamilya, wala ng pag-aasikaso. Pinapabayaan na yung mga anak. Hayaan na natin dyan sa labas. Lalaki naman yan. Naman yan tamat ulit. Nainig pa ako sa Reels nun. Sabi, pabayaan mo doon sa labas. Parang ma-realize na yung tamat na yan. At ang paglaki niya, hindi na siya may lubos sa mga ganong bagay. Nakagulat lang po. Diba sabi, nagsisimula ang pagturo sa loob na tahanan. Kung gusto mo lalaki ng isang bata, ang isang anak mo, ang tama, turuan mo na hanggat maaga. Bago gumabi. Kasi mahirap ng turo kapag natigas na. Mahirap pukpukin ng bato, mahirap basagin ng bato kapag hindi mo binuhusan ng tubig, kuna pa lang. So yun po. Next, not all Christian churches teaches the core doctrines of Christianity found in the Bible. Ang mga Christian fundamental teachings, yun nga, una, pagkamatay, pagkabuhay ng Jesus. Pangalawa, ang ating eternal faith sa langit. Yung paniniwala na si Jesus ay Lord, si Jesus ay God. Kasi kaliman ngayon, Jesus ay, mensahero lang, propeta lang. Maraming ngayon, ang mga simbahan na nagbibitaw ngayon, mga palitaw, na tinuturo na si Jesus ay hindi Diyos. Na si Jesus ay tao lamang, at mas mataas pa sa tao kasi tinalaga siya ng Diyos. So, ganoon. Meron naman, namatay si Jesus, pero kapag namatay ka, pupunta ka sa purgatory. Ganoon. Matutulog ka muna, magkano mo dyan, nagpapawas ka muna ng kasalanan mo. Ang mangyayari, may tutulong sa'yo. Sino yung mga buhay pa mga kamag-anak mo, pagpipilitan nila. Ganun po yan sa purgatory. Kaya po ng grade 6 ako kasi nag-draw may mga assurance day po. Pati mga pagkamatay, mga sinakulo, bukod doon sa mga iba't iba pang mga religion, pumunta din po sa sa 7th day. Nakakapamilya ako sa 7th day Adventist. May paniniwala po sila na dapat bawal tugtugin mga drums, bawal yan. Bawal maingay. Keyboard lang sila. Tapos, kailangan, ngayon pa sa Revelation, sila yung parang, may paniniwala din sila na sila yung matitira. Tapos, ang great Babel daw ay yung Roman Catholic. Yung sinasabi dito sa Revelation daw. So yan po, marami naglilitawan.
Ano? Marami pong naglilitaw mga katuruan na hindi nakikita talaga sa Bible. Meron naman si Jesus, kapatid na si Satanas. Kapatid niya yung Diablo. Nagkitatago daw sila matagal na. Ang kukuba, saan nila nakuha yan? Nakanungkot. Meron naman pag namatay ka, sunog ka na lang, mawawala ka na, erase ka na. Hindi ka na mawala. Gusto ka kaya di pa lang kung gano'n, di ba? Mas masarap pa lang mamatay. Kasi wala kang mananasa. O gano'n. Not all divisions originate from fundamental problems. Many are secondary issues that many Christians are focused on. When these issues have nothing to do with salvation and eternal faith. Kaya kasi ng mga pagkatalo-talo ng Luciano ngayon, hindi na-involve sa salvation eh. Diba? Kung hindi alanganan yung kaligtasan ng isang tao, bakit mas pagtutuunan mo ng pansin ng ganung bagay? Hindi ka naman bibigyan ni Lord ng reward one day kasi pinaglalaban mo yung tama. Ano pinaglalaban mo yung mga secondary issues na ikaw yung tama. Una pa lang, tama na yung Bible. Sinabi ni Paul, hindi lahat ng bagay maunawaan. Sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Biblia, hindi lahat ng mga bagay mauunawaan natin. Ganun si John the Beloved. Sabi ni John the Beloved, hindi lahat ng bagay mauunawaan natin. Pero kapag dating natin sa langit, lahat ng mga katanungan na nandito meron tayo, may kasagutan na. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba ng kasagutan sa mga katanungan niyo? Ako gusto ko. Kasi marami akong tanong na hindi kaya sagutin ng mga tao. Kahit kung magtawag pa kayo ng mga matatali na hindi nila kaya sagutin. Tanging si Lord lang. Kanina po yung message ko kay Brian, si Joseph, sa Genesis 41 kami kanina, si Joseph, in-interpret niya yung mga napapaniginitan ng governor. Ay, ni Paraon. Ang asawa ni Potiphar. Ay, sorry, si Potiphar. Ay, si Potiphar, na naginip siya, parang nangyari kay Nebuchadnezzar, di ba? Ganun din, na naginip, pati yung kay... Tapos si Pharaoh, tapos si Nebuchadnezzar, namumuno sa Old Testament dati. Nagkaroon sila ng mga panaginip na hindi na ipaliwanag ng mga astronomers. Mga astrologers. Tako ba nila? Astrologers. Yung mga astrologers po yung mga merong mga Virgo, yung mga Cancer. So, ganun. Ngayon, hindi na unawaan. Pero yung sila Joseph, sila Daniel, binigyan sila ng spirit of wisdom. Meron silang divine spirit. Meron silang spirito ng Diyos. Kapag wala kang spirito ng Diyos, hindi mo maunawaan kahit salita niya. Kapag wala kang spirito ng Diyos, paghahalian ka ng takot. Kapag may wala kang spirito ng Diyos, lahat na lang, problema. Ano ba yan? Lahat na dumarating problema. Lagi na lang problema. Kasi ang sakit na sa ulo. So, balitin natin yun. Commonly sa mga magulang natin na hindi na nagkawa ng Lord, di ba? Puro na ng problema. Makinig. If these secondary issues compels us to separate from the body, it's time for re-evaluation. Kapag tayo pinagarian na mas improve natin yung mga secondary issues, dapat i-reconsider natin yung mga survey natin. Kasi kung ito ba ay true purpose natin sa future. Next slide po, Ate Brenda. Next. There are 5 things na dapat nating malaman kung kailan nagiging distraction ang division. Kasi ang division di naman talaga totally masama. Pero po pwede siyang maging masama. Kung una, when it causes you to disrespect your leaders. Within the church, tayo sa mga iglesia natin, kapag tayo may mga pagtatalo-talo, may mga differences,
we have to remember first na dapat tayo tayong respeto. Diba tinuturuan ka sa school na mag-ano tayo ng po at opo, tama ba? Po at opo, hindi kaya magmano. Yan, isa yung sign ng respeto sa mga nakakatanda sa'yo. Sa church, may ganun din. You have to respect your appointed leaders. Kasi hindi madali ang maging isang leader. Napakahirap pong maging leader. Una pa lang, papanalang may mga congregation yung pinaplak ng Lord sa'yo. Papanalang may isa-isa yan. Pangalawa, alagaan mo yan, tutulong mo yan, kahit direct na yan. Hindi ko alam kung paano ko natiis sa mga leader ko dati. Kasi talagang makulit ako. Napakakulit ko. Pero salamat si Lord sa buhay nila. Sige namin sila para may ma-redirect yung life ko. Next, yun yan. But first, when it comes to disrespect your leaders. Sa Hebrews 13:7, sabi roon, remember your leaders who spoke God's word to you. Consider their outcome and imitate their faith. Malalaman natin ang bunga ng mga buhay ng ating mga leader. Nakikita natin yun. Sa bunga nila, sa pananalita nila, sa way of living nila, diba? Sa pag-ibig nila. Nakikita natin yun. Maganda sa mga kaibigan natin. Kung kayo sunod-surugan sa pagkakaibigan na, ayun. Diba? Kung hindi palaging buntot sa pagkakaibigan na, alaman nyo yun. Nakikita nyo ugali ng mga kaibigan nyo kapalalan. Diba? Sabi nga sa isang relasyon, hindi ang taon ang patayan ng relasyon. Hindi daw taon. Kundi pagkakakilala mo sa tao. So kasi ang taon kahit dumang maraming 10 years, 20 years, iba pa din na mas makilala mo yung tao. Ang mga leaders po natin na namatay rito, we have to respect them. Kung meron tayong disagreement sa kanila, kausapin natin privately muna. Mag-approach tayo sa kanila in respectful way. Sabi natin, may tanong po ako. Ate, hindi kaya kuya, may tanong po ako. Pwede niyo po bang akong marinig? Pero private muna. Mas maganda. Kung meron kang problema sa tao, huwag mo na idamay, di ba? Sabi na, kapag may galit ka kay Lovely, kung madami sila sana, si Lovely ka usapin mo. Kasi hindi ka naman wala kang magalit kay Shana. Kay Lovely ka may galit. Makipag-usap ka sa kanya, privado. Kasi ganun eh. Kung may galit ka sa kapwa mo, sa isang kaibigan mo, dinadami mo pati iba eh. Masabi mo sila, maghanap pa ng kakampi. Ayaw ba si Lovely? Ano yun? Sumasama na. Pangan na ugali na. Tapos syempre, ito naman si kakampi mo. Ano sabi yan? Oo nga, ano yan? Pangan talaga yan. Ugali yan, pangan naman yan. Nagihang na kasi bangon. Diba naghahanap tayo ng kakampi para mas magkaroon tayo ng lakas? Ayaw nga. Papanindigan ko kung ano yung meron ako. Gulit ako sa kanya. Kaya maghanap ako ng mayroon pang may galit sa kanya. Ganun eh. Sa simbahan, ganun din. May galit ko isang Kristyano sa kapwa ng Kristyano, hindi sa leader niya. Hindi na pupunta ng simbahan. Marami ng arason, ayaw ng matin. Hindi kaya, magtatampo-tampuan. Diba? Pagkatapos, kape lang pala kailangan. No, ganun. We have to respect our leaders. Kung paano natin nire-respect yung mga leaders natin, ganun din ang pag-respeto natin sa Diyos na nagtatag sa kanila. Sa 1 Timothy 5:7, sabi ng the elders who do their work will deserve double honor. Especially those who work hard in preaching and teaching. Napakahirap po magbahagi ng salita ng Panginoon. Sabi nga, palagi ang nilatalay nila tita, hindi lang isang linggo mapag-aaral ang salita ng Lord. 1 month eh. Kung i-refer ka 1 month, di nga lang 1 month, bigyan ka yan. Kasi ang salita ng Lord, hindi naman to Harry Potter book. Hindi naman to Billy book.
Diba? Hindi ito basta libro lang na binigay ng DepEd, hindi po ito galing sa DepEd na madali mong maintindihan. Ang salita ng Lord is spiritual. You need to have a spiritual wisdom kasi ito ay spiritual word. Ito ay pagkain spiritual natin. Kaya kapag lalabas kayo sa bahay, sa simbahan ngayon, may kita nyo, kung may understand kayo sa Bible, may kita nyo reality. Di ba? May kita nyo si Gumano, lalakad, papuntang impyerno, parang gano'n eh. Di ba? Kasi hindi paligtas. Meron po, may magandang thinking eh. Yung parang kasi, yung katabi ko, nakaupo, pero hindi nyo namamalayan, pumunta na pala sa impyerno. May mga ganong thinking eh. Kapag naiintindihan mo salita ng Lord, so ganun din, kung naiintindihan mo kung gaano kahalaga yung leader mo sa simbahan, you have to be respectful. Respect. Sa word, pero napakahalaga bagay. Respeto. Gusto mong gawin sa'yo ng iba, gawin mo na sa kanila. Golden word. Let's go. 1 Thessalonians 5:12-13. Sabi rito, now we ask you, brothers and sisters, to honor those who are working hard among you, who are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Live in peace with one another. Ganun din, sinabi ni Paul, pahalagaan, bigyan ng honor, bigyan ng respeto ang mga leaders sa tumatayo at nag-aalaga sa inyo. Ganun din, sa bahay, may mga hinapan niyo sa Lord, may mga kuya at ate kayo, may mga mas nakakatanda sa inyo, respetuhin niyo sila. Pero sa usapin ng church, respetuhin yung pastor mo. Respetuhin natin yung mga appointed leaders natin. A simple act of, opo, hindi kaya po, hindi po, hindi kaya susunod ka. Hindi yung tatanong, how's the unit? Bakit tayo nang walang respeto? No? Ganun din. So next, say to others. Pangalawa, when driven only by folly, wisdom, and philosophies, nagiging destruction ang division kapag driven ka ng kataliluhan mo lang, kaalaman mo lang, hindi kaya mga filosofiya na matatagpuan mo sa mundo. Sabi sa 1 Corinthians 1:10, I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, to be united in their thinking and to have the same love for one another with one accord and one mind. According to Romans 16:17, I appeal to you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way. Keep away from them. Layuan nyo yung mga taong gumigiba. Layuan nyo yung mga taong ang agenda, ang motivation, ang goal ay sirain. Yung pagsasamahan. Gustong magkaroon ng pagkakabahagi. Layuan nyo sila. Kapag sinamahan nyo yung mga taong mahilig manira, sisirain ka rin yan. Tama ba? Huwag na huwag sasanayan yung mga tao mahilig manila. Kasi hindi mo alam, sinisira ka na rin niya patagod. Mahirap gumawa ng mabuti sa taong naninira. Kasi lahat ng bagay na mabuting ginawa mo, paninira lang sa kanya. Ano ka lang? Plastic ka lang sa kanya. Hindi ka totoong tao. Walang totoong kaibigan, bubukas ka sa Facebook. Walang totoong kaibigan. Lahat ng tao, mga plastic. I-exclude din sa nila na tao pa rin naman siya. So gano'n, huwag kayong kasama sa mga taong mahilig manira kahit sa iglesia. Kasi hindi kayo lalago. Hindi kayo lalago. Dadating yung point, kapag meron kayong pagtatalunan, meron kayong pagkakaiba, pagtatalunan niyo yun eh. Ngayon, kapag hindi ka umaalis sa gusto niya, mahalang mo na lang yung kwento ng buhay mo, nasa kabilang barangay na. Hindi ka nasa kabilang leaders na. Pagkapasok mo sa simbahan, maglalayuan sa iyo mga ibang Kristyano, lalayo na sa upuan, upo na sa ibang pwesto.
Magulat ka, ano nangyari? Ba't gano'n? Hindi na nasa rin po, basta nangyari. So, gano'n. Ang mga taong mahilig manira, driven na yun ng mga katalinuhan nila. Yung mga sarili, may mga tao kasi matalino eh. Matalino, mga deceptive na tao. Mga taong gaya ng mga sa, nangyari sa Tower of Babel. Gusto nilang mahigitan ng Lord. Ganun din sa iglesia, mayroong mga taong gustong mahigitan ng Lord nila. Pero sinabi ni Jesus mismo, hindi ka magiging higit sa guro. Kung gusto mong maging guro, dapat natuto kang maging isang humble servant. You have to become a humble servant. Let's say it, Father. Titus 3:10. As for a person who speaks of trouble after one once and then a second time, have nothing to do with him. 1 Corinthians 8:1. Knowledge puffs up, but love builds up. Ang karunungan ay, ano ba yung puff? Box na, wala na. Pero ang love, ang pag-ibig, foundation ng yan, ang relationship yan. Diba? Hindi lang marinig sa isang tumagal na relationship na hindi pag-ibig. Hindi nila to. Tama ba? Kasi kung hindi pag-ibig yan, wala kang relasyon, wala kang makikita relasyon. Lahat ng relasyon, bilog ang center pag-ibig. Kahit gaano ka kainis-inis sa tao, kung may pag-ibig sa kanya. Pag-ibayin na yan, pag-ibigsan mo. Diba? Respetuhin mo, syempre. Kasi, hindi porket kapatid mo, kaya nanay mo, asawa mo, dapat sa'yo na. Hindi naman, galing kay Lord yan. Pero, hindi mo yan nilikha. Kay Lord pa rin siya lagi. Sinabi na kasi, ang akin nito asawa ko, wala nga ako dito. Hindi pwede yun. Oo, ayaw ko mag-selos. Kasi baka may magawa akong hindi maganda sa pinagsaselosan ko. Ganun niya. Kasi nakapag-isip na tayo ng mga bagay na hindi naman mabuti. So yun, stay away from those people na gusto kanila ng isang pundasyon. Magpantay kayo kasi maraming anay sa iglesia. Magdala kayo palagi ng pesticide. Word of God. Mag-pray kayo. Kaya nga isang sabi, diba? Hindi ko lahat ng tumatay, totoo. Pero hindi din lahat ng nakupo, totoo. Same lang din. Hindi lahat ng tumatay, hindi din lahat ng umupo ay totoo. So, yan po, pangatlo. Mabilis na po ito lima lang. When it causes other Christians to stumble, nagiging masama ang division kapag na-influensya mo ang isang Kristiyano na big time faith na ma-stumble. Sabi sa Romans 14:13, therefore let us not judge one another anymore, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in another's way. 1 Corinthians 10:32, do not be stumbling block to Jews or Greeks or the church of God. Ganito, nung dumating si Pablo sa Galatia, nabalitaan niya, nakita niya si Pedro na nakikipag-join sa mga Hudyo. Ngayon, nung nakita ni Peter si Pablo na paparating, umalis siya. Pumunta ngayon siya sa mga Hudyo. Hindi niya sinunod yung mga Gentiles. So, yan naman siya ni Paul. Sabi ni Paul, ikaw na, tagapaglingkod ng Diyos, ikaw na, Hudyo, hinahamak mo yung mga Hentil. Pinalayuan mo. Dapat, kung ano tayo dito sa loob ng simbahan, ganoon din tayo sa labas. Dapat hindi tayo double face people. Mahirap pag double karang mukha. Parang sila, hindi parang sila doon. Diba? Maraming din double karang. Double karang, balat kayo kung tawagin.
Next slide po. Matthew 18:6, but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him to have a millstone hung around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Huwag na huwag tayo magiging dahilan na tayo maging hadlang sa mga taong gustong lumapit at lumago sa Panginoon. Kasi kung tayo na nakakaalam ng katotohanan na naging dahilan para mawala sa pananampalataya, yung mga bata pa lang sa pananampalataya, meron tayong accountability sa kanila. Meron tayong accountability sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, ang lalangan na ito sabi ni Lord, mainam pa. Matalian ka sa leeg. At itaw ka sa gitna ng dagat, sa pinakailalim. Kaysa maging hadlang ka sa mga tao gusto lumapit sa akin. Kung gusto lumago sa akin. Huwag kang pupunta dyan, simbahan kasi maraming ano dyan, mainit ang ulo. Huwag kang pupunta sa simbahan kasi magsusunod ko dyan. Mga banda-banda ng tao dyan. Totoo lang po, walang mga perfectong tao, walang perfectong church. Kasi kung mayroong perfectong church, kung pumunta ka doon, nagiging perfecto na. Kasi hindi ka perfecto. Walang matatagpuang simbahan na perfecto. Meron akong matatagpuang simbahan na aircon. Ang gaganda ng upuan, ang gaganda ng mga music, mga instruments. Pero hindi yung perfecto. Huwag mo hanapin ang perfect church. Hanapin mo palagi ang perfect God. No? Kasi yun lang ang pinag-iingkuran natin. Be careful, however, that your freedom does not become a stumbling block to the weak. Kung ikaw na isang Kristiyano, ay ginagawa mo itong bagay na to, tapos sinabihin mo yung isang Kristiyano na bata pa sa nabatay, huwag mong gawin yun. Meron ka responsibility sa kanya. Basta sabi nga, huwag mong i-convince yung mga ibang Kristiyano na gawin yung ginagawa mo. Na maging pananampalataya nila yung pananampalataya mo. Kasi, ganito, halimbawa, bibigyan ko ng halimbawa, no? Merong mga ibang Kristiyano na nakalaya na sa tapos ng sigarilyo, ng anak, pero meron din na bago pa ng Lord. So, ugali, ganun din. Hindi porket ikaw ay, talagang mapagpasensya, tapos yung isa, hindi. Huwag mong pilitin agad na maging ganap siyang mapagpasensya. Amen. Kasi tayo ay pinaproseso ng Lord. Tayo ay sinasaktulan ng Lord. Ganun din. Kung isang Kristiyano ay kulang, hindi naman kulang. Walang self-confidence. Walang, kumbaga, hiyang-hiya sa sarili. Ganyan. Wala na yung pilitin na, hindi, kapag nag-ipong nyo, kagad, sa pakin. Hinay-hinay. Kasi they are a work in progress. We are a work in progress. But still, yun nga, nagiging destruction of the vision, ngayon kapag, sa number 2. Nakalagay sa number 2. At balik po tayo sa number 2. Next slide. Ayan. Kapag nakakos ang mga Kristiyano sa Istanbul. Ayan. Number 4 po. 4. Division becomes distraction when it draws you away from where you were called for. Tinawag po ang Kristiyano para magbahagi ng salita ng Lord. Sabi sa Matthew 18:19-20, Mark 16:15, and he said to them, go into the world and proclaim the gospel to every creature. Yan yung first task ng isang Kristiyano. Pangalawa, Matthew 22:37-39, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. And the second is like, you shall love your neighbor as yourself. Kung mahal mo ang kapwa mo, gagawin yung mga bagay na makakabuti sa kanya. Kung mahal mo ang Lord, gagawin mo na mahalin ang kapwa mo. Diba? Kabilang din ang pag-respeto. Kabilang din ang paging totoo sa kanila.
Kasi, pinipilang ni Lord yan eh. Sa first 1 to 4 commandment kay Lord John, bold. 5 to 10 kay kapwa. Sa kapwa natin. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Huwag kang maiinggit. Huwag mo gustuhin yung mga bagay na meron ng kapwa mo. Hinat-kubit. Huwag kang mangangalan niya. Kung mahal mo kapwa mo, gagawin mo na yung mga bagay na hindi makakasabit sa kanya. Yung mga bagay na hindi kakapahamak. So yun, ang division na naging distraction niya kapag tayo hinalay na ito sa totoo nating purpose. So pwede namang ma-divide. Pero dapat merong formal division. Meron tayong formal disagreement na mangyayari. May formal agreement din na mangyayari. Kasi hindi mo po pwedeng mapaniwala yung isang tao talaga ng paniniwala na. Meron talaga kasi yung talagang bold eh. Talagang pangahawakan yung gusto niya. Kaya ang mangyayari, hindi mo siya pwedeng pilit-pilitan. Gawin mo, sige. Gawin mo, pero pagkita na lang kita. Sige po, next day po. Okay, last. 5. Division becomes distraction when it leaves no peace, unity, love, and honor. Kapag na-divide tayo sa isang church, at ang iniwan natin ay walang kapayapaan, walang pagmamahal, at walang unity, masama lang. Distraction lang. Ang ginawa natin hindi division in a formal way, hindi division in a good way, kundi distraction. Nagkaroon ng pagkasira. Sabi sa John 17:21, may they all be one just as you and I are one. I in them and you in me, so that the world will believe that you sent me. Kung hindi isa ang Panginoon, pati ang Panginoong Jesus, pati ang God the Father, wala magiging model sa atin din. Ang body of Christ magkakawatak-watak. Malayo yung Lord, maging isa tayo. Kasi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu ay isa. Iba nga yung ginagawa nila pero iisa sila. May isa silang layunin, may isang isa silang purpose. May silang isang ginagawa. So, ganun din. Si Lord Jesus, naman siya dito, naparito siya para iligtas tayo. Ngayon, merong iniwan ng Lord ang banal na Espiritu sa atin. Yun, ang banal na Espiritu, siya naman ang nagsasaktulay sa atin. Siya ang nagsasaktulay sa atin. Ephesians 4:3. I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bear with one another in love. Napakahalaga po ng may pagmamahal sa kapwa. Napakahalaga po nun. No, kasi magagawa mong maging humble eh. Magagawa mong maging gentle. Magagawa mong magbigay ng kapayapaan sa iba. Hindi sa sarili mong kakayanan. Hindi sa kakayanan pa rin ng Panginoon. Pero magagawa yan. Kung meron kang pag-ibig sa kapwa mo. Diba? Ang division, naging distraction kapag ito ay nag-iwan ng walang kapayapaan, unity, love, and honor sa kapwa natin. Sabi sa 1 Corinthians 12:26, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Kapag meron nasaktan sa isang bahagi ng katawan ni Kristo, lahat mananakit. Lahat magkakaroon ng sakit na pakiramdam. Diba? Kapag ang pastor natin nung hinahanap tayo ng nag-uwari din eh. Diba? May pag-aalala din eh. Silita, diba? Kapag wala pa yung silita, minsan tatanong-tanong kami, si Dita, lagi masilita. Sabi niya, sila Kuya Bray, sila Ate, sila lagi, yung mga iba't iba sa atin. Minsan maaalala niyo yung mga nakaupo dyan sa mga upuan na yun eh. Kasi may mga nakaupo talaga dyan. Diba? Naaalala niya sila. Ang laking factor pala kapag wala yung presence nila. Diba? Ang laking factor pala kapag wala talaga yung presence ng isang tao. Wala yung jolly, wala yung seryoso, wala yung papang-asaro, gano'n. Diba? Malaking factor ang presence ng kapwa natin. So we have to have na pag-ibig sa kanila.
Next slide po agad. Romans 13:8, owe no one anything except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. Sa 1 John 4, chapter 12, 5:12. Tama po ba ako? Tingnan niyo po agad. 1 Corinthians 5:12. Ayan ko po kung tamang verse. Nakahanap na, tama po ba? 1 Corinthians 5:12. Apo. 5:12. Ay, 1 John pala. Sorry. 1 John. 1 John 5:12. Sorry. 1 John. Apo, 5. Hindi po yata yan. Hindi po yan. Ay, tata. Anong message? 1 John 4, tinawag niya sa 17. 16 first. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan nito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kahit panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa digdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig ng anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig na sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa atin ng Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Mahalin natin yung mga kapatid natin bilang dugo o di pananampalataya. Hindi man natin sila kilala totally, pero we are one. We are one. One body, one mind, one spirit, one Christ. Yung isa lang po, hindi po ba bahagi ang katawan ni Kristo?